Sinunod nga ni Elias ang sinabi ni Yahweh, lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Kerit, sa silangan ng Jordan. Umaga at hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain at sa batis naman siya umiinom. Verse 7, ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong Ayan, may inutusan akong isang byuda na magpapakain sa iyo roon. Ayan. Okay, so naiintindihan po ba natin yung kwento? Amen. So napakaganda po story nito. Pero ang 1 Kings 17 daw ay was considered as one of the darkest moments of Israel. Dahil that time, the nation of Israel was ruled and led by the wicked king and the wicked queen. Okay? Ang wicked king po ng mga panahon na yun ay si King Ahab. At dahil ang wicked na si King Ahab, inasawa niya si Queen Jezebel na isa rin wicked. So, naging chaos na ang buong Israel during their pamumuno. Ayun. So, ito po si Queen Jezebel sa Christian world po, ang tinatawag na Jezebel spirit. Narinig na po. Ito kasi queen na ito is manipulative queen. Controlling. So during their time, in-encourage na lahat ng Israelita, na sumamba sa kanilang Diyos na si Baal. Okay? So, wala pong nagawa yung mga Israelita dahil nga controlling at manipulative itong si Queen Jezebel. During her reign, she promoted to worship Baal, pagan god. And she persecuted, pinapatay na lahat ng propeta ni Yahweh. At pinalitan niya ng false prophets. Mga bulaang propeta, mga pagan prophets. Okay? So, what a sad and depressing years of Israel. They led the entire nation to worship Baal. But in the midst of this darkest moment, thank you, Lord. Let us say, thank you, Lord. Okay, kahit madilim na ang sitwasyon, gumagawa pa rin ng Diyos ng paraan. So, He sent His prophet Elijah to lead the Israel na magbalik loob sa Panginoon. Kaya, so ito, dahil nga si King Elijah, may assignment, pinapunta niya ito kay King Ahab. Sabihin mo kay King Ahab na hindi uulan, hindi magkakahamog hanggat hindi ko sinasabi. Okay. So alam naman natin, pag hindi uulan, nagkakaroon ng matinding tagtulong. At pag may tagtulong, may tagtulong. So, pumunta siya. So, alam naman natin kapag sabi ni Elijah sa verse 1, ayan, sabi dyan, saksi si Yahweh ang buhay na Diyos ng Israel na aming pinaglilingkuran. So, siya ay confident na isinugo siya ni Lord. Sinugo siya ng Diyos kay King Ahab. So, si King Ahab, sa sitwasyon siguro, sino itong lalaki ito na magsasabi na hindi uulan? Saan ang gagaling ang kanyang confidence? Ayun. So, diba si Queen Jezebel, pinapapatay niya yung mga propeta ni Yahweh. So that time, ginawa nga ni Prophet Elijah yung kanyang assignment. Sabi niya, hindi uulan ni hindi magkakahamog sa mga darating na taon hanggang hindi po sinasabi. Alam niyo po, if you study it carefully and deeper, Baal po na kanilang Diyos ay God of rain, God of agriculture and harvest. So, Elijah is saying, there will be no rain until I said so. So ito po ay insult. Insulto sa kanilang Diyos.
na ang pinaniniwalaan nila ay si Baal, na Diyos ng ulan, na magpapadala sa kanila ng ulan, magpapadala sa kanila ng biyaya sa kanilang mga pananim. So Elijah's message was that God was going to embarrass anyways. Baal. So ang tanong, kung nag-declare si Prophet Elijah ng tagtuyot na hindi uulan, paano nga ba nakasurvive si Prophet Elijah? Paano siya nakakain? So alam natin, nabasa natin yung following verse. Sabi diyan, pinapunta siya ni Lord sa Kerit. Ang title po ng ating message today is Where God Guides, He Provides. Pwede po ba natin basahin sa mga sabay? Where God guides, He provides. Amen. Where God guides, He provides. So, narinig niyo na po ba yung word ng provision? Amen. Narinig natin to sa mga prayers, ano? Lord, give me provision. Give us financial provision. So, ano nga po ba yung financial provision? Sabi po dyan, provision means something that is provided or supplied to meet a need. Kapag yung God's provision naman, paglalaan ng Diyos o mga bagay na pinagkakaloob ng Diyos upang matutunan ang ating mga pangangailangan. So, sa atin po, yan. So, today, there are 4 points na kailangan po natin i-take home today and understand about God's provision. Sino dito ang gusto ng provision? Amen! Lahat po tayo, no? Maaari niyo iba sa inyo, nasa season niyo ng pagtulog. Pero, ang Lord natin ang magpuprovide. Amen? So, ang una pong point, next na lang po. Ayan, number 1, God's provision follows God's instruction. God's provision follows God's instruction. Okay, so binasa po natin, sabi ni Yahweh kay Prophet Elijah, umalis ka rito sa verse 3 at magtago ka sa batis ng Kerit sa silangan ng Jordan. Magiinom mo ang tubig sa batis. Alam niyo po yung batis? Iba po yung sa ilog, parang stagnant water lang. Pa. Ayun, magiinom mo ang tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. So, meron po ditong instruction ang Diyos in Prophet Elijah. At sabi doon sa 5, verse 5, sinunod na ni Prophet Elijah ang sinabi ni Yahweh, lumakad siya at nanirahan sa may batis ng tubig. So, notice natin, no, instruction, obedience, provision. Instruction, obedience, provision. So, hindi basta lang pinakain ng Diyos, hindi lang basta-basta kung sino yung pinakakain ng Diyos. He fed someone who was needing. And when you follow God's guidance, you will always be in God's provision. Naniniwala po ba kayo? Huwag lang natin itanong, Lord, nasan po yung provision ko? Lord, nasan yung provision ko? Bakit hindi natin itanong, Lord, ano yung nais mo gawin ko? Ano yung nais mo i-surrender ko? Para magkaroon ako ng provision. Kasi madalas nakatingin lang tayo dun sa provision. Pero dun sa instruction, dineglected. And you remember si Peter, yung mga first disciple na tinawag ni Jesus. Nag-isda sila all night. Kasi alam niyo po ang isda, hindi bitaw yan sa gabi. So, nag-isda sila magdamag at wala silang mahuhangin sa isda. At ang sabi ni Jesus, sa Luke 5:5-6, sumagot si Simon. Sino si Simon? Si Pedro. Guro, magdamag po kami nagpagod. Ngunit wala kami nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, inuhulog ko ang mga lagba.
Ganon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda. Kaya halos mapunit ang kanilang mga lambat. Imagine mo kung gaano maraming isda yung nakuha nila. Noong sumunod sila sa sinabi ni Jesus. Formula ulit. Instruction, obedience, provision. Instruction, obedience, provision. So, kailangan nating malaman ay yung instruction ni Lord. Paano natin malalaman yung instruction ni Lord? By reading and reading His Word. Nandun lahat ng instruction ni Lord. Amen? At malalaman mo doon na yung kailangan mong i-obey. Baka hingi ka ng provision, nasa maling posisyon ka pala. Kasi si Prophet Elijah, pinapunta siya sa specific na lugar. Saan? Sa Kerit, sa silangan ng Jordan. Doon ka pumunta dahil nandoon ang provision mo para sa iyo. Kasi madalas pinapagawa sa atin ng Panginoon, pinapasuko sa atin ng Panginoon, pero hindi mo pa rin ginagawa. Hindi mo ma-receive ang provision dahil you are in the wrong location. Nakuha niyo to? Baka nandun ka sa north, sa east ka pala pinapupunta ng Panginoon. Ano? The Bible compare us believers to sheep sa tupa. Diba? Pinakompare tayo mga believers sa tupa. Akala ko busy sa compliment, pero nung pinag-aalaman ko yung tupa, hindi pala siya namatay ng hayop. Sabi dyan, sheep they don't have the sense of navigation because they get easily lost. Wala sila noon, madali silang maligaw. Kaya kapag napuntisan na sa kaputikan, doon na sila mag-stay kung wala silang shepherd. At ito ang pinakamalutan mo, sheep cannot survive without a shepherd. So sa atin po, hindi dapat tayo nagiging shepherd. Tayo dapat ay sheep. Hindi ikaw ang provider, kundi si Lord ang provider. Amen? So tayo, in our finances, when it comes to our finances, we must understand that we don't need to be a shepherd if we have one. Hindi mo kailangan maging provider kung meron ka namang mag-provide sa iyo. What does it mean? Kailangan ko ba maging responsible? Siguro hindi na ako magtatrabaho kasi may provider naman ako. No. Ang sinasabi ni Jesus na huwag tayong mabalisa. Huwag tayong mag-worry. Huwag kang matakot. Huwag kang mag-stress out kapag mayroon kang mga financial crisis. Amen? Kasi sabi ng Panginoon, tupa ka, let me guide you into the green pasture. Let me guide you into the clean waters. Kasi hindi mo kayang i-guide ang sarili mo kung ikaw ay tupa. Kailangan mo ng someone. Kailangan mo ng wisdom above your wisdom. Strength above your strength. Kasi at the end of the day, limited lang ang resources mo. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, diba, everything about Christian faith is based on the truth that we have of the Bible. Ayan. So, sabi ng Panginoon, we should not be anxious, anxiety, kung saan kumuha ng pera, kung saan, paano babayaran ng tuition, kung paano pakakainin ng pamilya. But Jesus said, do not be anxious. That's why Jesus is repeatedly saying to his followers not to worry, but instead to seek God's kingdom. In other words, make sure that we follow our shepherd. Marami ditong pupabini. Sorry ha. And realidad lang, no? Alam na niya ang instruction ni Lord, nagbibigay-bilihan. Hindi pa rin inuuna ang kingdom ni Lord. Hindi pa rin top priority si Lord. Huli pa rin si Lord. Kaya kapag siya ay nangailangan, dadahin, Lord, nasa ng provision mo. Bakit ako nakakaranas ng pagdulong? Ba't ako nakakaranas ng bibig? Why? Dahil hindi ka naman sumusunod sa instruction. Instruction, obedience, and you will see your provision. Amen?
Alam niyo po, yung financial problem, it's not our financial problem that hurt us. Most of the time, it is the financial worries. Masyado walang balisa. Kaya hindi ka makapag-isip, hindi ka makapanalangin. Na? Bilis na oras. Okay, number 2. Next po. God's provision involves God's protection. Amen. So si Elijah was not only provided by God, he was also protected by God. Kasi sabi niya dito sa verse 3. Umalis ka rito at magtago ka sa batis. Pinagtatago si Prophet Elijah. Why? Kasi ni Jezebel has own names na siya ay ipapatay. Pinaghahanap niya siya. So kaya siya ay pinoteksyonan ng Panginoon. God's protection is part of God's provision. Sabihin nga natin, God's protection is part of God's provision. Naniniwala ba kayo doon? Amen? Na ang protection ay isang uri ng biyaya. Kahit maliit ang sahod mo, basta hindi ka nagbabayad sa ospital. Kahit maliit ang sahod mo, basta wala kang medication. Amen? Because you are protected by God. In reality, the fact that you did not end up in emergency every single week is God's grace. Amen? Na, alam niyo po, ang blessing, hindi lang yung mga bagay na natatanggap namin. Kasi akala natin, pag hindi tayo nakatanggap, wala nang blessing. Blessing din po yung mga bagay na hindi natin natatanggap. You might not have promotion, pero wala ka sa emergency room. You might not have salary bonus or increment, pero wala ka namang injury. Amen. Alam mo po, na-hospital ako ng 16 days sa Rashid Hospital, 2020. At yung bill ko, hospital bill ko, ay umabot ng 60,000 dirhams. Imagine, wala akong insurance. Binayaran ko yun ng 2 taon sa akin. See, kung wala tayong protection, makakapag-provide ka ba ng ganun talaga? Kaya magpasalamat ka na ikaw ngayon ay narito, wala kang injury sa katawan, wala kang oxygen ngayon, wala ka sa hospital bed, because you are protected by God. Hindi mo ba pinapagpasalamat yun? Pag na-receive yung sahod niyo, pinapapasalamat ko ba kayo Lord? Kahit may deduction? Amen! Praise God! No, thank you Lord sa aking salary. Hindi yung magkakomplain mo yan, dadaan naman sa aking mga palay. Wala na ulit. Pero your salary is God's provision. Your strength, kaya ka nakakapagtrabaho is God's provision. Your wisdom, kaya ka nakakapag-isip sa trabaho mo is God's provision. Amen? Next po, Psalms 34:7. Ayan, sabi yan, anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos. May takot ba tayo sa Diyos? Ayan, so meron ka daw bantay na anghel. Sa mga panganib, sila ininukupot. Amen. So God's provision involves God's protection. Next po, God's provision is both natural and supernatural. God's provision is both natural and supernatural. 1 Kings 17:46, sabi po dyan, maiinom mo ang tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. You know, hindi ko alam paano inutusan ng Diyos ang uwak para magdala ng pagkain kay Prophet Elijah. So, but one thing I know is the sovereignty of God, that He can do all things. Na walang imposible sa Kanya. Amen? God used two completely different sources to sustain Elijah. Dahil may tagputom, walang ulan, pinapunta siya sa batis, meron siyang maiinom, at sabi doon, umaga at hapon,
may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain. Sa ibang salin po, tinapay at karne. May nagdadala kay Elijah ng shawarma sa umaga at sa hapon. So, at doon daw siya iinom sa batis. Ayan. So, yung batis po, next. Yung batis po, o yung brook is natural. Natural. Nakakainom tayo sa batis. Pero yung raven, yung uwak, na parang talabat na mag-deliver ng pagkain, is supernatural. Habang binabasa ko nung natatawa talaga ako ng bakit. Ganyan lang na-imagine ko kaya yun ang pinagagawa ko sa pagkakari ko. At gawin mo ka ng uwak, may nalamang bread and meat. So imagine mo yun yung ginagala kayo. Elijah, morning and evening. God is not limited by the source. When God doesn't replace natural with supernatural, He adds supernatural to our natural. That takes place. Yeah. So, pinapunta ni Yahweh, pinapatong Elijah sa body, at susuklayan siya ng river o yung mga uwak ng pagkain. Hindi alam ni Elijah, hindi sinabi sa Bible kung paano kinausap yung mga uwak. Pero it is God's hand, it's God's command, at sa pamamaraan ng Diyos, kung paano siya susuklayan. Naranasan niyo na ba sa buhay mo na hindi nyo alam kung kanino lang gagaling ang blessing, but you are being provided by God. Amen? Kung kayo nakaranas na nito, praise God. God wants to partner with you. Na ang ravens po, next po, sabi dyan, ang ravens daw is unclean animal. Sabi sa Leviticus. And we are scavengers. Like Peter, kumakain sila ng mga patay, mayo, and they are so selfish animals. Even their children, yung mga inakain nila, hindi lang pinapakain. Kung ano lang ang kanila. Gano'n sila ka-selfish. But come to think of it that God used the ravens to feed His prophets. Kahit gaano ka-selfish, ginamit sa lumakasilian daw. Purity. Symbol of peace. Pero sa pamamaraan ng Diyos mo, di ba? Nakikita niya na hindi limitado ang kakayahan ng Diyos sa ating kaisipan. Maaaring yung boss mo, napakasama ng ugali, o kaya Muslim, o kaya iba ng pananiwala mo, but God is using your employer to provide for you. Amen? Hindi mo kailangan kailangan yung boss mo nag-speak in tongues. Yung boss mo kailangan nag-speak in words. Amen? But God is using ravens for us to be provided. But they are not the providers. They are just being used as like a raven. Amen? Kaya huwag po natin nilalagay yung ating trust sa ating mga kumpanya, sa ating mga amo, because they are not the provider. It is God. Ginamit lang sila mga uwak sila. Okay, I want to encourage you not only to work hard, but believe hard. Work hard comes blessing, but if you believe hard comes miracles. Ang miracle ay napupunta sa mga taong nagtitiwala at naniniwala ng Diyos. Amen? Kung paano nagpagaling si Jesus, do you believe bago sa pagkainin? Do you believe na kaya ka tagsutayan kahit yung anak mo magsisutay din sa mga nila? Amen. Kahit mayroon ng college, do you believe na kaya sutayan ni Lord yan? Kung pinigyan ka na ganito mga anak, bigyan ng Lord, so He will provide for you. Amen. Hindi natin kailangan problemahin yung problema ng ating provider. We have a shepherd. Amen. God's provision may not fit your preference. Amen. Sabi ko nga, the company that we work. Remember, si Joseph didn't defile working for Pharaoh. Si Daniel didn't defile working for Nebuchadnezzar.
God used a prostitute to lead, di ba, the spies to go to the, to spies the promised land. Ibig sabihin, hindi limited ang kalihan ng Diyos para pagpalain ka. Ginagamit lang yan para tayo ay pagpalain. Akala natin sa good lang yan, sa God. But hindi kaya, bakit ko na lang ngayon sa ngayon? O kaya, ang sino man. Pero, diba? Kakainin na nila bago pa makarating sa Elijah. But, the cooperation of God is there. Hindi ko naman natin, pero tayo sumusunod sa Diyos that our Creator has commanded His creations for you to be provided. Number 4 po, next po, I have 14 minutes. God's provision may come through redirection. Kings, 1 Kings 7-9, next. Ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan ako isang hila o balo na magpapakain sa iyo. So, makikita po natin dito na yung provision ni Elijah natapos na. Yung batis kasi is unreliable. Ibig sabihin, hindi po siya running water na walang tigil yung tubig. Dahil nga sa matinding tagtuyot, walang ulan, nagkaroon po ng pagtuyo yung batis. Wala na siyang maiinom. Probably, hindi na rin yung mga uwak. So, inutusan ulit sa Yahweh na umalis doon at i-redirect sa ibang location. Sabi niya, pumunta ka sa Sarepta. Sa lupain ng Sidon. Alam niyo ba yung lupain ng Sidon? Dito, ang territory ni Queen Jezebel. Dito siya nakalocate. Parang ginamit siya sa ano. Pero, Elijah Way, pumunta pa rin siya, kung itutuloy natin yung story, ay pumunta siya doon sa bago, sa Sarepta. Makikita po natin na next po kayo doon. Sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. Hindi po sinabing matuyo ang batis dahil hindi nag-fasting si Elijah. O natuyo ang batis dahil hindi nag-pray si Elijah. Ang sabi po dyan, natuyo ang batis dahil walang ulan. Ibig sabihin, may mga times na dadaan tayo sa season na yung ating mga provision ay natatapos. You might be wala sa trabaho. Para ipaalala sa atin ng Diyos na hindi yung merit o yung batis ang iyong provider, ang iyong supplier. May mga paraan ng Diyos para ikaw ay pagpalain ulit. Maaaring i-redirect ka ng Lord sa ibang lugar, sa ibang pagkakataon, para ikaw ay makareceive ng panibagong provision. Ang dry brook po is not a punishment. The Bible does not say that God did not give Elijah explanation why the brook dried up. He gave Elijah redirection to where he will find his next provision. Because not every dry season means you are outside God's will. Ay, mga sinatarusahan natin yung Lord na wala na ka ng trabaho. Hindi ko na wala na ng trabaho. Hindi na hirap, no? Wala kang income, wala kang pambayad sa bahay, wala kang pabili ng pagkain, wala kang pagkabala sa Pilipinas. Ang hirap. So, minsan natutuloy mo yung ating mga source. But come to think of it na God is not limited only sa batis. God is not limited sa isang bagay na nilalagay na para sa iyo. Alam mo, wala naman ang trabaho, bago na ang company na ito na pinagkakaroon ko. Terminate nila ako for no reason. So, paglabas ko ng pinto, ang sinabi ko, thank you, Lord. Thank you, Lord, kasi alam ko, kapag may nagsarang pinto, may bubukas para sa akin. Napanibago. So, nung pinagpasalamat ko yun, kahit masakit sa loob ko, maghirap ipagpasalamat yung nawawala sa akin. But God
is moving in a miracle way. You know, hindi nga sa employer ko ngayon at I've been working for this company for 10 years. Ayan, at dito ako talaga pinagpala ng Panginoon. God is my boss kahit sa hindi Christian, hindi sa Muslim. I don't know if you exist. Hindi siya naniniwala sa aking Diyos. But, lagi siya lang ipapapray sa akin sa pagbubuta ako sa church. Pag-pray yung aming company. And God bless our company. And dapat pinag-pray nyo din yung mga resources, mga company natin. Do not curse your boss. Kasi pag wala sila ng benta, walang sale, wala yung sales no? Okay? So, kahit mo sa may ugali niya, ipag-pray nyo pala na i-bless yung company natin sa trabaho. Amen? Amen? So, yun po, next na tayo. Sa nangyari sa pagtuyo ng batis, huwag natin i-find out bakit natutuyo. Huwag natin pilitin yung isipin bakit nawalan tayo ng mga resources, nawalan tayo ng provision, nawalan tayo ng mga bagay na meron naman tayo noon. Because God has a better plan for us. Amen? Sabi na sa Jeremiah, for I know the plans I have for you. Amen? If your parent had a raven, Zarephath had a eagle. See God, different place, different method, but same provision. Don't become attached to yesterday's provision. And one of the dangers of blessing is that we can become more attached to the things God has used than to the God who used it. Huwag kang masyado maging attached sa mga blessing mo. Be like Job, na wala man ang lahat ng bagay sa kanya, hindi siya naka-attach sa mga blessing na meron sa kanya. That's why he can able to stand and still believe in the name of God. Ganito po ba tayo? Nagulipay-pay na tayo kapag nawalan tayo ng mga bagay, nawalan tayo ng trabaho, nawalan tayo ng blessing. You know, your boss is not your provider. Your business is not your provider. Your husband is not your provider. It is God. Amen? Sa ating pinag-aaralan, no, 4 points. God's provision follows instruction. God's provision involves protection. God's provision is both natural and supernatural. And God's provision may come up through a redirection. Where God guides, because where God guides, He provides. The brook o yung batis is not Elijah's provider. Yung mga uwak was not Elijah's provider. Yung widow was not Elijah's provider. Ang sabi sa Mateo, hindi ko naman Mateo 6:31-32, kaya, balik ko yan. Kaya huwag kayong mag-alala, hindi ka nag-aalala. Huwag daw, sabi dito ni Lord, kaya huwag kayong mag-aalala na baka kayong kapusin sa pagkain, inumin, o damit, meaning our basic needs. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Verse 33. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang araw, sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. And this is a reminder for us ng Panginoon na kailangan natin unahin, bigyang halaga ang kahayaan ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Ngayon ba, ano ba pinapahalagahan mo ngayon? Mas pinapahalagahan mo ba ang iyong trabaho?
Kaya ka walang provision dahil mas pinapahalagahan mo na pumunta sa birthday party kaysa sa Bible study. Mas mahalaga sa'yo pumunta sa mall kaysa pumunta sa church, sa Sunday service. Mas gusto mo magbasa sa social media kaysa magbasa ng Biblia. Mas gusto mo mag-chismis kaysa manalangin. Tapos hihingi ka ng provision sa Lord. Sabi niya dito, unahin mo ang kanyang kaharian at ang kanyang kalooban. Kaya ka nagigipit ngayon kasi wala ka sa tamang posisyon kung ano ang nais at kalooban ng Diyos. Kaya ka laging gipit, wala ka pa rin ipon, taong-taong ka na lamang na-driven ng visa, wala ka pa rin maipundar. Bakit? Hindi ka ba naniniwala na kaya mag-provide ng Raven para sa'yo? Dahil ikaw ay hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Na maaaring nagsimba ka pero yung layunin mo pa rin, yung kagustuhan mo pa rin yung nasusunod. Maaaring nananalangin ka pero para sa sarili mo. Hindi mo sinusunod kung ano yung nais mo sabi ng kalooban. Pag ginaya, practice tayo, mayroon akong lakad. Practice tayo, sis, mayroon akong pupuntahan. Mawawala na kapag gawain na ni Lord. Bible study tayo. Ano na yun? Atin na ng birthday. Kaya hindi na ibibigay sa atin ang lahat ng bagay na ito dahil hindi natin binibilang halaga kung ano yung mahalaga sa Diyos. Kung mahalaga sa inyo ang bagay na ito, magiging wise tayo na unahin natin ang mga bagay na kapakipakinabang. I have blessed sa mga servant ng Lord na kahit walang sweldo, kahit na walang in return, talagang nandun pa rin mag-serve. Kahit na maamang gumigising pag Sunday, nariyan pa rin. Kahit na galing trabaho, pumunta pa rin sa practice. Ano, hindi nasasayang kami sa Bible, hindi nasasayang ang lahat ng ating mga pagpapagal. There is a reward, there is a provision. May provision. Hindi tayo lang punta sa Dubai para magtrabaho lang. Ano, God has told you into this place para maranasan natin ang provision ng Diyos. Amen? Kung ikaw man ay merong suliranin financially, the formula is provision. Mag-obey ka kay Lord. Hear the instruction. Read the word of God. Sabi sa Joshua, diba? Meditate my word day and night. So you will be careful to do what is written in it. And you will become prosperous and successful. Baka kaya hindi ka successful na ngayon, hindi mo pa alam kung saan yung verse na ito. Saan yung verse na yan? May 8, may 9, saan ba na? Joshua 1:8. Joshua 1:9 is no, do not be afraid, be courageous. Ano? Maging ano po tayo, believe hard. Trust in our shepherd. Alam natin na walang nagutom kahit ng pandemic. We are in the right position. Nasa JCKC family kami kami, we are supplied by many blessings. Amen? Maraming ayuda. Maraming nagbuhos ng pagpapala. Even in our darkest time, this family help us. My spiritual family, hindi lang physically, hindi lang materially, but sa prayer. Amen? So, sabi dyan sa ating title, ano nga ulit? Where God guides, He provides. Palapakan mo